Ang isang simpleng hindi pagkakasundo ng pamilya ay naganap sa kakila, kilabot na mga proporsyon kung kailan, bago ang mga mata ng kanyang ina, isang asawa ang nagpataas ng kamailaban sa kanyang asawa. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang manugang na babae, ang biyenan ay napabuntong hininga lamang, pumunta pangingisda, anak ko, kalmado ang iyong puso. Habang ang nakatatandang babae ay abala sa paghahanda ng mga gamit para sa paglalakbay ng kanyang anak, ang manugang na babae, na may isang tinutukoy na hitsura, kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero na magpakailanman magbabago sa kurso ng pamilyang iyon. Isipin ang eksena, ang balat ni Marina ay nasunog tulad ng mga ember, ang kanyang maulap na mga mata ay nakikipaglaban pa rin sa mga madilim na lugar na sumayaw sa kanyang paningin, at isang iginiit na paghagupit na binubugbog sa kanyang mga tainga. Sa harap niya, si George ay humihinga ng mabigat, ang kanyang mga knuckles ay puti mula sa clenching ng kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay nabigo sa pamamagitan ng isang galit na hindi siya nakikilala. Ang katahimikan sa kusina ay sobrang makapal na tila nakakapanghina. Sa kabilang panig ng talahanayan, si Gianvi, Rima, ang biyenan, ay napansin ang lahat na may nakakagambalang kawalang interes, na parang nanonood ng isa pang yugto ng isang mainip na opera sa sabon. Sapat na! Hindi ko na ito makukuha. Umuwol si George, nanginginig ang kanyang ulo tulad ng isang nasugatan na hayop. Ilang beses ko na itong ulitin para sa iyo upang ihinto ang nakakasagabal sa buhay ng aking ama sa iyong mga ideya. Itinaas ni Marina ang kanyang kamay sa kanyang mukha, naramdaman ang pamamaga na nagsisimula ng bumubuo sa ilalim ng kanyang mga daliri. Mabilis na nangyari ang lahat, kaya't walang babala. Iminungkahi lamang niya na ang kanyang biyenan, kamakailan lamang na nasuri na may type 2 diabetes, subukan ang isang dieta na nabasa niya sa isang dalubhasang magasin. Sumabog si George na inaakusahan siyang nais na turuan ang mga aralin sa buhay ng pamilya. At pagkatapos ang hindi maiisip ang kudeta. Sa wakas ay lumipat si Edith Rima na nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Pumunta pangingisda, anak ko. Palamig. Pareho kayong kailangan ng ilang oras. Tumango si George, binigyan ang kanyang asawa ng isang huling mapuot na hitsura bago umalis sa kusina. Nakasara ang pintuan ng opisina. Hindi mo siya ma-provoke ng ganyan, bulong ng biyenan, dahan-dahang bumangon. Siya ay impulsive, tulad ng kanyang ama, ngunit mabilis siyang pumasa. Tiningnan siya ni Marina sa kawalan ng paniniwala. 4 na taon ng pag-aasawa at hindi minsan ay itinaas ni George ang kanyang kamay. Fights. Mga hindi pagkakasundo, syempre. Ngunit karahasan, hindi kailanman. At ngayon, kumilos ang biyenan na parang walang seryosong nangyari. Tinamaan niya ako, bulong ni Marina, hawak pa rin ang masakit na mukha niya. Huwag kang lumampas, batang babae, sagot ni Emius Rima, binuksan ang ref na may nakakainis na kalmado. Ito ay isang hindi sinasadyang pagtulak. Ang mga kalalakihan ay hindi sumusukat ng lakas. Ilalagay ko ang ilang mga bagay para sa kanya na makasama sa kanya, ang 2 araw na halaga ng pagkain, kaya bumalik siya ng mahinahon. Napanood ni Marina, sa katahimikan, habang ang kanyang biyenan ay nakapack na ang mga homemade pastry, sandwich, at tie vermo sa dermal bag para bang walang nangyari. Tulad ng kung ang iyong anak na lalaki ay hindi tumawid sa isang linya na hindi dapat tumawid. Hindi ito aksidente. At mangyayari ulit ito. Ang katiyakan ay nagyelo sa kanyang mga ugat. Sa mga matatag na hakbang, umalis si Marina sa kusina, hinanap ang kanyang bag at kinuha ang kanyang cellphone. Isinara niya ang kanyang sarili sa banyo, on ang gripo at pagkatapos ay pinayagan lamang ang mga luha na dumaloy habang sinusunod niya sa salamin ang lila na nabuo sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang minuto, kasama ang malamig na tubig na nakapapawi sa kanyang nasusunog na balat, natagpuan niya ang bilang ni Alena, ang kanyang pinsan, pinuno ng pulisya, sa address book. Kamusta, Marie? Lahat mabuti. Ang pamilyar na tinig ay tumunog sa kabilang dulo ng linya. Nilamon ni Marina ang kanyang luha, pinilit ang mga salitang lumabas ng malinaw, sa kabila ng kanyang nanginginig na labi. Kailangan kita. Tinamaan lang ako ni George sa mukha ng kanyang kamao. Isang mabibigat na katahimikan ang tumawag sa tawag. Ligtas ka na ba ngayon? Ang tanong ay dumating sa isang propesyonal, malamig na tono.
Naghahanda na siya upang mangisda. Ang biyenan ay tumutulong na parang walang nangyari. Kuha ng litrato ang pinsala ngayon. At ipadala ito sa akin. Pagkatapos, isulat ang lahat, oras, kung ano ang nangyari, kung may mga banta, bawat detalye na naaalala mo. Naunawaan. Huminga ng malalim si Marina. At ngayon? Kumilos ng normal. Huwag hayaan ang anumang ipakita. Tatawag ako ng kalahating oras. Nakabitin na itala ni Marina ang pinsala mula sa iba't ibang mga anggulo na banggit. Ang bawat salitang ipinagpalit, bawat kilos, at ipinadala ang lahat kay Alena. Nang bumalik siya sa kusina, natapos na ni Evis Rima ang mga paghahanda. Si George ay nasa pintuan, kinakabahan na nakikipagtalo sa kanyang mga susi ng kotse. Aalis ako, anya, nang hindi siya nakatingin. Babalik ako linggo ng gabi. Siyempre, ang aking anak na lalaking umiti ng kanyang biyenan, na ibinigay sa kanya ang bag, pahinga, isda sa mga kaibigan at huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Magiging maayos ang lahat. Umalis si George nang walang salita, iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. Mahusay, sigaw ni Ms. Rima, lumingon kay Marina. Ngayon, yelo ang mukha na iyon at sumang, ayon tayo sa isang bagay, huwag punan ang payo ni George. Tahimik na tumango si Marina, ngunit sa loob ng isang bagay ay nagbabago, isang malamig, hindi maipaliwanag na pagpapasiya. 40 minuto ang lumipas, nang si George ay dapat na pumunta sa reservoir, tumunog ang telepono. Ito ay si Alena. Tapos na, inihayag ang pinsan. Siya ay maharang sa isang post ng IE na 15 kilometro ang layo sa Piatnitsko Highway. Ang isang koponan ay nasa kamay ng reklamo at ang iyong pahayag. Susuriin nila kung lasing siya at pagkatapos ay arestuhin siya dahil sa pinsala sa katawan. Naramdaman ni Marina ang kanyang dibdib na mahigpit, ngunit ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Hindi ako babalik. Hindi kinakailangan. Pupunta ako doon sa isang oras. Kailangan nating irehistro ang mga pinsala at pormalin ang lahat. Kapag ang doorbell ay tumunog ng 1 oras at kalahati mamaya, si Avis Rima, na hinihigop sa kanyang sabon na opera sa sala, itinaas ang kanyang kilay sa sorpresa. Sino ito? Nagpunta si Marina upang buksan ito. Sa pintuan, Alena, sa mga damit na sibilyan at 2 unipormeng pulis. Magandang hapon, sabi ni Alena, formal. Deputy Merzina ako. Nakatanggap kami ng isang ulat ng karahasan sa tahanan sa address na ito. Ano ang nangyayari? Si Ginang Rima ay lumitaw sa pasilyo, ang kanyang titig na tumatalon sa pagitan ng kanyang manugang na babae at ang mga pulis na lilito. Ang iyong anak na si George Vladimirovich Demidov ay naaresto sa hinala na pag-atake sa kanyang asawa, ipinaliwanag ni Alena, mahinahon. Dumating kami para sa karaniwang mga pamamaraan. Ito ay isang pagkakamali. Nagprotesta sa biyenan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Si George ay hindi kailanman. Marina, ano ang ginawa mo? Sinabi ko ang totoo, sagot niya, mahinahon, humakbang sa tabi upang papasok ang pulisya. Na ang iyong anak na lalaki ay tinamaan ako sa mukha, at iminungkahi mong pumunta siya sa pangingisda upang pihuminahon. Paano ka maglakas, loob? Sigaw ni Donna Rima, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit na luha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Ito ay isang push, ayaw niya. Yenvi, Demidova, mahigpit na sinabi ni Alena. Mag-ingat sa sinasabi mo sa harap ng mga saksi. Maaari itong bigyang kahulugan bilang isang pagtatangka upang takutin ang biktima. Mangyaring samahan kami sa silid. Kailangan nating iguhit ang ulat ng pulisya at mangolekta ng mga pahayag. Ang susunod na ilang oras ay tulad ng isang surreal na bangungot para kay Marina. Mga larawan ng buwis, detalyadong account ng mga kaganapan, inspeksyon ng kusina kung saan nangyari ang lahat. Si Donna Rima, maputla na may galit at takot, ay tumanggi na maniwala na ang kanyang anak ay naaresto, nahaharapin niya ang mga tunay na kahihinatnan. Nang umalis ang mga pulis ng pulisya, nag-iwan lamang ng isang panawagan upang lumitaw sa istasyon ng pulisya. Kinabukasan, ang biyenan ay gumuho sa isang upuan, humihikbi. Nawasak mo ang lahat, siya ay bumubulong sa pamamagitan ng luha. Tumingin si Marina sa kanya, walang awa. Hindi. Ikaw ang pinapayagan na mangyari ito.
Pamilya. Pinakawala ni Marina ang isang tuyo, halos hindi mahahalata na pagtawa. Mahal ka ni Goga. Ginawa niya ang lahat para sa iyo. Isang pagkakamali at tumatawag ka sa pulisya. Hindi, Rima Arkadjevna. Nawasak ang pamilya sa sandaling nagpasya si Georgie na may karapatan siyang itaas ang kanyang kamailaban sa akin. At ikaw, kapag napagpasyahan mong normal ito. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang tinig ng biyenan ay sumira, ang kanyang mga mata ay bumaha ng walang magawa na luha. Paano tayo mabubuhay? Hindi nila gagawin. Mahigpit na isinara ni Marina ang zipper ng kanyang sports bag, kung saan naimpake niya ang kanyang mga bagay ng tumpak, halos mga paggalaw ng kirurhiko. Pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang. Babalik ako bukas para sa iba. Tulad ng para sa Georgie, ang anumang komunikasyon ay sa pamamagitan ng aking abogado. Pinababayaan mo siya para sa isang solong pagkakamali. Ang akusasyon ay lumabas tulad ng isang pagdadalamhati, dala ng isang pagkakasala na hindi pa natatanggap ni Rima Arkadjevna. Hindi iyon isang pagkakamali, lumingon si Marina, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal. Ito ay isang krimen. At kung mahal mo talaga ang iyong anak, hindi mo ito bibigyan ng katwiran. Tulungan siyang maunawaan na may nagawa siyang isang bagay na hindi maibabalik. Na walang dahilan para sa karahasan. Tiningnan siya ni Rima Arkadjevna na parang nakikita si Marina sa unang pagkakataon. Hindi ang masunuri na manugang na naisip niya, ngunit ang isang babae na may tuwid na gulugod, isang matatag na tinig at isang pagpapasya na hindi yumuko. Palagi kong alam na hindi ka karapat, dapat sa aking Goga, bulong niya, higit pa sa kanyang sarili kaysa kay Marina. Palagi akong naramdaman. Siguro tama ka, inayos ni Marina ang strap ng kanyang bag sa kanyang balikat, nang walang isang pahiwatig ng kapaitan. Paalam. Pagkalipas ng isang buwan, bumaba ang hatol, tumanggap si Georgie ng isang nasuspinde na pangungusap na nakondisyon sa therapy sa kontrol ng salpo. Ang mga mensahe ay nagsimulang dumating, mga apolohiya, pangako, mga panata na hindi na muling. Hindi tumugon si Marina. Ang diborsyo ay natapos sa loob ng 3 buwan. Hindi niya inaangkin ang pag-aari, hindi niya nais ang anumang bagay mula sa nakaraan na kung saan ang karahasan ay nakilala bilang pag-ibig o ipansamantalang kahinaan. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang posisyon bilang isang editor ang nagbukas sa parehong medikal na journal na ang ulat na sinubukan niyang ipakita si Rima Arkadjevna taon bago. Ang trabaho ay sumisipsip sa kanya. Mga bagong kaibigan, mga bagong proyekto. At pagkatapos, sa 2nd taon pagkatapos ng diborsyo, lumitaw si Artem, isang matangkad na cardiologist na may kalmadong tinig at isang banayad na ngiti, na dumating sa tanggapan ng editorial na may isang panukala para sa isang serye sa pag-iwas sa mga sakit sa cardiovascular. Dahang lumapit sila. Ilang sandali si Marina upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang nakaraang pag-aasawa, tungkol sa kawalan ng tiwala na ngayon ay nagsusuot siya ng pangalawang balat. Ngunit nang sa wakas ay ginawa niya, nakinig si Artem sa katahimikan, seryoso ang kanyang mga mata, bago sabihin. Nagtatrabaho ako sa isang ospital, Marina. Nakikita ko ang mga kababaihan na bumalik sa kanilang mga anak, aabuso dahil natatakot sila o hindi naniniwala na karapat, dapat silang mas mahusay. Mas malakas ka. At iyon, umiling-iling siya, humanga ang lakas ng loob. Nag-asawa sila makalipas ang 1 taon, sa isang matalik na seremonya, kasama lamang ang mga pinakamalapit sa kanila. Si Aliona, ang kanyang kapatid na babae, ay nag-aasawa. Habang naglalakad palayo si Artem upang batiin ang kanyang mga magulang, niyakap ni Aliona si Marina at bumulong. Ipinagmamalaki kita, little sister. Alam mo ba kung anong nangyari kay Georgie? Hindi, umiling-iling si Marina. Hindi ako sumunod. Natapos niya ang therapy na iniutos ng korte. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang grupo ng suporta para sa mga kalalakihan na may kasaysayan ng karahasan sa tahanan. Tulungan silang makita ang problema at magbago. Dumating siya sa istasyon ng pulisya noong nakaraang linggo, nagmumungkahi ng isang pakikipagtulungan. Tiningnan ni Marina ang singsing sa kanyang daliri, ang ilaw na sumasayaw sa ginto. Kaya't hindi ito walang kabuluhan, bulong niya. Hindi walang kabuluhan, ngumiti si Aliona, tumango sa Artem, na bumalik kasama ang 2 baso ng champagne.
Minsan, ang isang paglalakbay na hindi nangyayari ay nagbabago sa lahat. Hindi lang para sa iyo. Tiningnan ni Marina ang kanyang asawa, naramdaman ang init ng kasiyahan na kumalat sa kanyang dibdib. Kung minsan ang buhay ay lumihis mula sa landas na naisip natin at hahantong tayo sa isang mas mahusay na lugar. Pagkalipas ng 2 taon, sa isang koridor ng shopping mall, natagpuan ni Marina si Rima Arkadievna. Ang dating biyenan ay may edad na, ngunit pinanatili niya ang isang erect posture, ang kanyang firm ng baba. Nang makita niya siya, kasama ang kanyang maliit na anak na babae sa kanyang mga bisig, nag-atubili siya ng 1 segundo bago lumapit. Kamusta, Marina? Kamusta, Rima Arkadievna? Ang iyong anak na babae ay maganda, ang mga mata ng babae ay lumiwanag, tunay. Ano ang tawag dito? Sophie. Isang magandang pangalan. Isang pause. Masaya ka ba? Sobrang, sumagot si Marina ng walang pag-aatubili. Ibinaba ni Rima Arkadievna ang kanyang mga mata na parang nagtitipo ng lakas. Nais kong humingi ng tawad. Para sa araw na iyon. Sa lahat ng mga araw bago, nang ipikit ko ang aking mga mata sa pagsalakay ni Georgie. Hindi ko dapat ito nabigyan ng katwiran. Pinag-aralan ni Marina ang mukha na minarkahan ng oras at pagsisisi. Wala siyang nakitang puot, isang matandang kalungkutan na hindi na nasaktan. Pinatawad ko siya ng matagal na ang nakalipas, mahinang sabi niya. At masaya ako na natagpuan ni Georgie ang kanyang paraan. Tumango si Rima Arkadievna. Ipinagmamalaki ko siya. Ito ay isang kahihiyan na matagal na upang makarating dito. Minsan, ang mga taong ito ay kailangang mahulog upang malaman kung paano bumangon. Inalog ni Marina ang kanyang anak na babae na nag-doze na sa kanyang mga bisig. Kailangan kong pumunta. Ingatan. Ikaw din, marinok ka. Ang mga mata ng ex-mother-in-law ay sumunod sa kanya sandali. Ikaw din. Ang panonood ng Rima Arkadievna ay lumalakad palayo, sumasalamin si Marina sa kung paano ang buhay ng mga thread nito. Ang pinakamalalim na sugat ay kung minsan ang mga humahantong sa atin sa ilaw. Isang kanseladong paglalakbay sa pangingisda. Isang tao na natutong maging mas mahusay. Isang babaeng natuklasan ang kanyang sariling lakas. At isang anak na babae na natutulog sa kanyang mga bisig na ang hinaharap ay isusulat sa iba't ibang tinta.